Pakinggan po ninyo mga kaibigan, mga kababayan sa buong mundo ng mga Pilipino. Ito pong sagot ng dating Senate President, dating Majority Leader, veteranong Congressman at Senador Mig Zubiri sa ginawa po ni Amy Marcos. Talagang may halong gigil at galit sila. Kasi nga pang-iinsulto, paninira, kawalan ng respeto ang ginawa ni Amy Marcos sa Senado at sa mga senador, lalo na sa minority ngayon. Pakinggan po ninyo itong paliwanag. At sa tingin ko rito, opinion ko, may punto siya dahil sa chismis na daladala ni Amy Marcos. Grupo ng tumutulak nun from the speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, ano yun, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? Cannot we discuss that as a group, as a body? That we fight for our integrity? For the good name to be brought back? For people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Sa ilalim ng Senate Matindi. Rules, Willard, bawal ang akto o lingwaheng makaka-offend sa isang senador o anumang public institution. Bawal din ang offensive o improper language. Willard. So talaga hong matindi. Okay? Mahaba pa yan eh. Sinabi nga dyan ni Zubiri sa bandang huli, kung meron kang galit sa kapatid mo, murahin mo. Huwag mo kaming idamay. Yan ho ang sinabi. Kasi ho talagang kagalit-galit siya. Sinabi para mang bulag daw yung 11 senador. O kung ano. Grabe talaga. Kulang na kulang sa media o political advisor si Amy. O kahit na anong galing ng kanyang mga advisor, kahit abogado pa, kung meron siyang puot, sama ng loob, galit sa kanyang kapatid, ayun ho ang aking nakikita sa aking opinion. Malalim ang kanyang galit sa mga Marcos, sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr., pero ginagamit pa niya ang kanyang pagiging senador. At Paul na, sobra na. Pati kapwa senador siniraan para lang ilabas ang propaganda, chismis, baseless, walang basehan, or hausyaw, sabi nga ni Senador Tulfo. Yun ho yung matindi dyan eh. Okay? So, issue lang, walang personalan. Sana huwag nang maulit ang ganito. Kasi sa ginawang yan ni Amy Marcos, sa akin pong opinyon, lalong nakakasira at lalong sumisira sa Senado at sa ating institusyon na dapat ay nakakabawi, hindi makakabawi. Kaya naman po hindi mapipigilan na yung mga veteranong senador o kahit baguhan na insulto, nasaktan at hindi nila pinalampas. Bakit nangyayari ang Senado? Bakit nangyayari sa Senado ang ganyan? Senador Alan Peter Cayetano, bakit nangyayari sa Senado ang ganyan? Bakit yung mga kasamahan mo sa majority ganyan kung bumana at wala na sa lugar? Piling ba ninyo sa inyo ang Senado? Piling na ba ninyo na kayo ang tama sa lahat ng oras, wala kayong pagkakamali? Paano ang karapatan ng iba? Paano naman ang taong bayan na merong malaking tulong sa inyo? Kasi bilyon buwan-buwan, bilyon taon-taon ang gastos ng taong bayan sa ating Senado. Tapos ganyan ang mapapakinggan. Chismis, fake news, gagamitin ng paninira sa kapwa at sa gobyerno. Kaya tama lang yung sinabi ni Zubiri doon sa bandang huli sa video yan. Hindi lang ko pinarinig, pero napanood natin yan doon sa live. Kung may galit ka, murahin mo ang Pangulo, murahin mo yung kapatid mo, huwag mo kaming isama dyan. O di ba? Pero si Amy tumayo pa rin at para bang taas noo pa rin sa kanya sinasabi sa kabila. Nangingi pa nga siya ng assurance daw na wala nang tiyatya. Wow! Ibang klase. Kayong mga Ilocano sa buong Pilipinas, sa buong mundo, anong tingin ninyo dyan kay Amy Marcos? Isa lang ito, tanong lang. Anong meron at ano ang galit niya sa presidente? Bakit ginaganyan niya ang presidente?
Pinagbibintangan na yan, Chacha, extension daw na senador, congressman at pangulo. Personal yun, hindi pwedeng mangyari yun kasi meron tayong 1987 Constitution na may limit. 6 na taon lang ang term ng presidente, vice president at mga senador. Re-election is after 6 years ang senador. Ang presidente at vice president hindi na pwede. At kung ngayong last 2 minutes niya, sasabihin mo, magcha-cha-cha para lang ma-extend. Di ba? Panghihikayat yan para magulo ang Pilipinas, para magalit ang mga Pilipino sa gobyernong ito na nanggagaling doon sa super ate, kadugo, kapatid ng Pangulo, sa kanya nanggaling sa iyo yan, Amy Marcos. Bakit mo ginagawa yan sa kapatid mo? At bakit mo ginagamit ang iyong pagiging senador para siraan ang mga Marcos, ang iyong pamilya? Kung ano man ang problema niyong personal, huwag niyong idamay ang mga Pilipino. Huwag niyong idamay at gamitin ang posisyon bilang senador. Aking sariling observation at opinion yan. Kasi pera ng bayan ang ginagamit ninyong mga senador at senado. Kung meron kang away, magpunta ka sa Malacanang, magbunong baraso kayo ni Presidente, magbugbugan kayo ni Presidente, magmurahan kayo ni Presidente, private na buhay niyo yan, bahala kayo sa buhay niyo. Pero in public, ginagawa mo yung ganyan, ay talagang hindi ho yan. Ako, nakakapagsalita ako ng ganito, real talk lang, kasi may pagmamahal ako sa Pilipinas, may pagmamahal ako at respeto sa gobyerno. Kahit sinong presidente, nire-respeto ko ang gobyerno kasi ang gobyerno ay mamamayang Pilipino, hindi politiko ang gobyerno. Ang gobyerno ay taong bayan. Kaya huwag niyong gamitin ang inyong kapangyarihan na ang piling niyo kayo lang ang tama, kayo ay may karapatan sa lahat ng oras. Never mangyari yan. May limitasyon ng lahat. Sa totoo lang. Hindi po ako nagagalit pero kagalit-galit ang inyong mga galaw. Kayo ang sumisira sa ating gobyerno, sa mamamayan. Dala ng personal na galit at kung ano mang hindi namin alam. Bakit hindi kayo mag-usap? Bakit hindi kayo magkita at inyong pag-usapan ng problema nyo? Huwag niyong gamitin ang posisyon. Pinapasweldo kayo para magtrabaho sa taong bayan at maglingkod sa taong bayan. Hindi gamitin ang posisyon para ilantad ang inyong mga personal na away. Inamin nyo, hindi kayo nakikita ni Amy at ni Presidente ng matagal ng panahon. Ayun, pakialam namin yan. Anong pakialam ng taong bayan kung hindi kayo nag-uusap? Pero yung gamitin ng institusyon para dyan sa fake propagandang ganyan, ay talagang karumaltuman na gawain niya ng mga politiko. Lord save the Philippines. Lord, huwag niyo kayong pabayaan. Sobra na, tama na. Ito pong ginagawa ng mga politikong sobra ang kakapal ng mukha. Akala mo kung mga sino sila. Talagang mapapailing ka sa mga taong ito.